Magandang araw mga kabayan. Yung nakikita nyo po sa screen natin, itong whale hunting, ito po yung international na pahayagan na nag-publish kung saan po ay nagbayad umano si Bongbong Marcos ng London PR firm para pagtakpan ang matinding korupsyon na nangyayari po sa ating bansa. Flood control at linisin yung pangalan ni Bongbong Marcos. Bilyong-bilyong dolyar. Kaya kung may dapat ma-impeach, ay walang iba kundi si Bongbong Marcos, hindi po yung ating Vice Presidente. Kung may dapat imbestigahan sa korupsyon, accountability, transparency, ay walang iba kundi si Bongbong Marcos, hindi po yung ating Vice Presidente. Kasi pinag-uusapan dito is bilyon, bilyong dolyar para po pagtakpan ang korupsyon sa flood control at the same time linisin ang pangalan ni Bongbong Marcos. Kaya hindi pwede na sabihin lang na makongresista na hindi pa umulitika. Accountability lang daw ang ginagawang impeachment kay Vice President Sara. Kasi nga, malinaw po, dahil gusto nilang pagtakpan din yung anomalya na kinabibilangan ni Bongbong Marcos at ng kanilang kaalyado at mismo sarili nila diyan sa House of Representatives. Sinabi nga ni Ping Lacson noon na may 67 na mga kontraktor. Pero ni isa sa mga kontraktor dyan, wala pang nakulong. O, iko-connect naman natin kay Senator Bato de la Rosa. Gigil na gigil po sila na ipadala si Senator Bato de la Rosa sa ICC, kagaya ng ginawa nilang government-sponsored kidnapping kay President Duterte. Pero kay Saldico, parang konting pag-iingay lang, tapos nawala na naman. Yung paghahabol kay Atong Ang, nawala na naman. So kaya ngayon, naisip ko, dahil sa lumabas sa international na pahayagan na ito, na bumayad di umano ng bilyong-bilyong dolyar si Bongbong Marcos para pagtakpan ng kanilang korupsyon, inaisip ko tuloy, baka isa ito sa ginagawa ng sinasabing London PR firm para sa cover-up, ay itong kidnapping kay Tatay Digong, impeachment kay VP Sara, ang pagpaparesto kay Senator Bato, yung pagbabaliktad ng mga balita na ginagawa ng mainstream media, ang pagbayad ng napakaraming trolls, milyong-milyong trolls, at ang pagbayad ng mga vloggers na handang magpabayad para lang baliktarin yung mga pangyayari at gusto burahin yung anomalya sa flood control project. Baka naman itong mga senador na kasama sa gumagawa ng cover-up para pagtakpan ang anomalya sa flood control, baka ito is galing ito sa PR firm na binayaran, di umano ni Bongbong Marcos. Naisip ko lang, mga kababayan po natin, dahil ang nag-publish na ito is international naman eh. Hindi naman po lokal na pahayagan. So palagay ko, no, base dito sa kanilang ginawa, baka may research po sila o baka may source po sila para may lakas sila ng loob para ipalabas yung mga ganitong klaseng balita. Lalo na po is international ito. Kaya ngayon, lalong sumisikat po ang Pilipinas. Hindi po sa magandang ginawa, hindi po sa magandang advokasya, hindi po dahil maganda ang legasya ni Bongbong Marcos. Sumisikat ang Pilipinas dahil sa korupsyon na ginagawa ng gobyerno na pinamumunuan ni Bongbong Marcos at ang kanyang asawa na si Lisa Marcos. Again, ito po ay galing sa international na pahayagan, hindi po galing sa atin. Kaya gumagamit po tayo ng di umano. So palagay ko, nakarating na rin ito sa palasyo at baka kailangan nila magpaliwanag at baka kailangan nila linawin ang isyung ito, baka kailangan nila magdepensa. Magaling naman si Claire Castro magdepensa, di ba? Minsan nga, no, hindi pa natanong, mayroon na po siyang mga visual aid na pinapakita na panlaban naman at ang kanya ginagamit siyempre yung administrasyon ni Presidente Duterte o kaya si VP Sara. Baka ito masagot ni Claire Castro. Abangan natin, mga kabayan. Pero tayo naman, bukas yung ating comment section para sa inyong mga komento at opinion kaugnay sa mga issue ito. Trending na rin ito ngayon sa Facebook po, yung balitang ito. Okay, maraming salamat. At anyway pinuntahan din po natin mismo yung kanilang website kung saan nakapublish po ang ganitong klaseng issue. The Marcos Corruption Scandal, a 25 billion flood control fraud and the London PR firm behind the cover-up. So, puntahan nyo rin, search nyo. Searchable po yan.
Maraming salamat and God bless. Bye.